Ayun, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ganap na alas 12:04 ng katanghalian po dyan sa Pilipinas. Kamusta po kayong lahat mga kababayan? Eto na ulit tayo, naka-live na naman po tayo. Dahil yung unang live natin, medyo mahina po yung internet natin mga bossing. Ngayon, since na-shoutout ko na naman kayo kanina, no? Magtuloy-tuloy na tayo doon sa ating mga tatalakayin sa araw na ito. Kaya po kung kayo ay hindi pa nakasubscribe, dito sa ating channel ay dapat po pindutin nyo na yung subscribe button upang sa ganon kayo ay laging ino-notify ni YouTube pag nag-uumpisa na po tayo ng ating mga talakayan. Siyempre, nandiyan si Shiro Kansaki, si Gerardo Ramirez, si Ma'am Chris Rose at si Caroline Makino. No, sino pa nandiyan? Si Ma'am Delia Rosario, buong Cereza Force family at Juby Sestina, nandiyan din po si Lonely TV, mga kababayan, si Ma'am Chris Rose ulit. At sino pa nandiyan sa taas? Si Forever Bet De Jesus, nandiyan din po mga boss Chipamo sir. Game, umpisahan muna natin ito mga kababayan. Umpisahan ho natin mga bossing doon sa 18 kawawang mga marites po. Actually, hindi na 18 kawawang marites no? Ano na siya ngayon ilan na ba? Ito. 14 na lang sila mga kababayan. Sa 14 na lang sila kasi yung apat, mga bossing, ay wala na, bumaliktad na po. At sinabi na yung kanilang mga pinagsasabi nung mga una ay wala pong katotohanan, mga kababayan. Oo, no? At eto, yung mga natitirang tumitindig po, mga bossing, yung iba sa kanila, na oblo na, 10 sa kanila, na oblo na, tapos yung iba, eto. Pakinggan muna natin si Sir, mga kababayan. Pakiramdam nyo na nag-recant yung mga kasama nyo. Sandali, bakit ganun? Nagtatanong lang naman yung reporter pero mukhang mainit na agad ang ulo ni Sher. Parang ito yung batang bersyon ni Rodante Marcoleta. Tingnan nyo ho. Pakiramdam nyo na nag-recant yung mga kasama nyo. At ang sabi, may mga ilan na rin daw kasamahan na nag-iisip na rin na Medyo may pagkabuldog din ito no? sumama sa kanila. Ay hindi po totoo po yung iba na magre-recount. Sila, decision nila yun, pero kami buong loob na rin. Siguro yung apat po mga kababayan na bumawi na at sinabi na hindi totoo yung kanilang mga pinagsasabi. Napagtanto po nila na natatambakan lang tayo ng mga kaso dito No? Natatambakan lang tayo ng mga kaso dito. Tapos tingnan mo, wala naman. Yung ipinangako na pera di umano, na 5 milyon, magkano lang daw ang nakuha? Sabi, di ba, 300,000 daw lang daw ho, mga kababayan. O kaya napagtanto nung iba, niloloko lang tayo nitong mga ito. Tingnan mo, tayo ngayon ang nagsasuffer. Nakapag-isip na yung iba sa 18 Martes. Kaya ang natitira na lang po dito, 14 na lang po, mga kababayan. 14 na tingin ko, madadagdagan pa yung magre-recant dyan, madadagdagan pa yung mga babaliktad din ho dyan, mga kababayan. Kung maalala nyo, alisin ko lang ito, kung maalala nyo, abing sulit, di ba? Kung maalala nyo, mga kababayan, ito di ba napabalita ito? Di ba napabalita po yung sinasabi natin na yung 18 Marites ay napangakuan daw ng 5 milyon kada usang ulo nila. Tapos may nagsasabi 300,000 lang daw po. Basahin natin tong balita na ito. Konektado po doon sa sinasabi nating nakatanggap o pinangakuan. Manila, sabi dito, Manila, some of the 18 ex-Marines who attended the Senate Blue Ribbon Committee hearing June 4, 2026. Ang sabi dito, Matibag accuses Mike Defensor of bribing 18 ex-Marine. Naalala niyo po yan mga kababayan. National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag said on Thursday, June 4, 2026 that he received information that former Anakalusugan Representative Mike Defensor na ngayon po ay nakakulong na mga kababayan kaya wala nang pumapansin at wala nang nag-aagruga dito sa mga 18 Marites. Defensor bribed each of 18 ex-Marines, 5 million to testify on the alleged receipt of cash
of several personalities from former ako Bicol Party List Representative Saldico amid inquiries into flood control anomalies. So mga kababayan, wala na itong mga ito. Ubus na ho itong mga ito. At panigurado po na madadagdagan pa yung mga magre-recant dyan. Isip-isip mga share. No? Isipin nyo na lang, tingnan nyo yung apat na tingnan nyo yung apat na nag-recant na bumawi. Yung iba doon sa mga nagkaso sa kanila, binawi na din yung kaso. Di ba Sir Jesus Beltran at Dandin at I.M. Batman? Si dating Senador Antonio Trillanes, binawi na din po yung kaso nila, mga kababayan. Alam nyo, etong 18 marites naman na ito, mga Boss Chief Amo, sir, kaya lang nila pinapalabas ito upang i-discredit po yung mga tao na nagsusulong o nagpupush ng impeachment versus kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Yun lang naman po eh. Kung matingnan nyo po yung Blue Ribbon Committee, no, Green Ribbon Committee ni Marcoleta, ano po, isa-isa nilang tinitira, binabanatan, at talagang iniuog na yung mga tao na nagsusulong po ng impeachment ng Vice Presidente. Para isipin ng mamamayang Pilipino na, nako, etong impeachment na ito, tignan mo, kaya lang nila isinusulong kasi may mga natatanggap na maleta, may mga natatanggap na pera doon sa mga gustong magpatanggal kay Sara Duterte. Di ho ba, mga kababayan? Kaya po, diskumpiyado ko dito sa mga itsura nito eh, yung mga pagmumukha ho nito, mga Boss Chief Amo, sir eh. Pumunta tayo, mabilisan, doon sa impeachment. Tingnan nyo po, kung talaga bang kaya nitong 18 marites na ito, nasirain po yung mga ebidensya doon sa impeachment. Pakinggan po natin, ito si Attorney Lorna Kapunan, mga boss. Intindihan namin ngayon. Ano, mention mo ang intelligence at confidential funds. For our understanding, para maintindihan namin ngayon, ano ang intelligence funds at ano ang confidential funds? Ang intelligence funds po under the Joint Circular 2015-01 ay yung lump sum appropriation po na provided in the budget of the agency concerned with respect to their intelligence operations. While Ano naman ang confidential funds? ang confidential fund po, Sabi ni Jubela Bestor, tamang-tama yung tatak ng kap mo tulad ng si Sara Duterte, binabayaran ba ako nun? Verde ano, tapos buhaya Biruin mo 89 nga lang ang viewers, may magbabayad pa sa akin? Sino namang sino naman politiko ang magbabayad sa isang vlogger na 89 ang viewers? Di ba? Kayo naman, may masabi lang kayo eh. Sige nga, patunayan ninyo at talagang bigyan nyo ako ng ebidensya na nakita nyo ako na tumanggap ng bayad